Sa ilalim ng nasusunog na araw ng disyerto ng Arizona, isang buhay ay nakabitin sa pagitan ng kamatayan at pag-asa. Si Thomas Garrett, byudo na matagal nang namuhay mag-isa sa kanyang maliit na rancho, ay nakatagpo ng isang babaeng duguan sa gilid ng ilog. Ang kanyang balat ay punit ng mga sugat, ang kanyang damit ay gawa sa balat ng usa at punit na punit. Hindi niya alam kung Apache, Navajo o ibang tribo, ngunit ang tanging alam niya ay simple. Ang babaeng ito ay mamamatay kung hindi niya ito tutulungan. At si Thomas, kahit gaano man karaming taon ang lumipas mula nang inilibing niya ang kanyang asawa at anak, hindi pa rin makalimutan kung paano maging tao. Bago natin ipagpatuloy, sabihin mo sa akin, saan ka ngayon nakikinig ng kwentong ito? Anong sulok ng mundo ang iyong kinaroroonan? Ang taon ay 1876 at ang Arizona ay isang lupain ng dugo at alikabok. Ang mga puting mananakop ay patuloy na sumusulong sa mga lupain ng katutubo. Ang mga Apache ay lumalaban ng may desperasyon. At sa gitna ng lahat ng ito, ang mga taong tulad ni Thomas ay sinusubukang mabuhay sa pagitan ng dalawang mundo. Siya ay dating sundalo, ngunit ang digmaan ay ninakaw ang lahat sa kanya. Ang kanyang asawa, si Margaret, at ang kanyang 4 na taong gulang na anak na babae, si Emma, ay pinatay ng mga bandido habang siya ay wala. Mula noon, siya ay namuhay mag-isa. Tinutupad lamang ang mga araw, walang layunin, maliban sa pagpapatakbo ng kanyang maliit na rancho at pag-iwas sa lahat ng tao. Ngunit ang babaeng ito, nakahiga sa buhangin na pula ng kanyang sariling dugo, ay hindi niya maiwanang mamatay. Binuhat niya ito sa kanyang malakas na mga braso. Ramdam ang bigat ng katawan nito laban sa kanyang dibdib at dinala sa kanyang tahanan na gawa sa adobe. Ang tahanan ay simple, isang kwarto lamang na may kama, mesa at hurno para magluto. Inilatag niya ang babae sa kanyang gama, ang tanging kama sa bahay na mayroon siya. Kumuha siya ng tubig mula sa balon, lininisan ng mga sugat ng marahan, at gamit ang mga halamang natutunan niyang gamitin mula sa isang lumang manggagamot, sinubukan niyang pigilan ang impeksyon. Ang gabi ay dumating na may lamig na kakaiba para sa disyerto, at si Thomas ay naupo sa tabi ng kama, nagbabantay. Ang mukha ng babae, kahit puno ng mga pasa at sugat, ay may isang kagandahan na parang hinubog ng disyerto. Mismo, ang kanyang buhok ay haba at itim na parang gabi, ang kanyang mga kilay ay makapal, ang kanyang labi ay bitak ngunit buong hugis. Siya ay humihinga ng mababaw, bawat paghinga ay isang pakikibaka. Sa loob ng 3 araw, ang babae ay nagkasakit ng mataas na lagnat. Buong gabi, si Thomas ay hindi kumilos. Mula sa tabi niya, pinupunasan ang kanyang noo ng basang tela, pinipilit siyang uminom ng tubig, nagdarasal sa Diyos na hindi niya na pinaniwalaan matagal. Sa 2 umaga, ang lagnat ay bumaba. Ang kanyang mga mata kasing itim ng karbon ay dahan-dahang nagbukas. Tumingin siya kay Thomas ng matagal, walang emosyon, walang takot. Hindi siya nagsalita, hindi siya kumilos. Tiningnan lamang niya siya, sinusukat, sinusuri. Si Thomas ay tumayo ng marahan, walang mabilis na kilos na maaaring makapagpaalerto sa kanya. Nagsalita siya ng mabagal, gamit ang mga salitang alam niyang hindi niya maiintindihan, ngunit umasa na ang tono ay sapat. Ligtas ka na, walang makakasakit sa iyo dito. Ang babae ay hindi tumugon. Pagkaraan ng ilang sandali, ipinikit niya muli ang kanyang mga mata, ngunit ang tensyon sa kanyang katawan ay bahagyang bumaba. Lumipas ang 1 linggo. Ang babae
na nalaman niyang ang pangalan ay Ayana mula sa paraan ng pagpapahiwatig niya sa kanyang sarili, ay unti-unting kumalkas. Nagsimula siyang makatayo, maglakad sa loob ng bahay, obserbahan ang bawat sulok na parang isang hayop na nakakulong. Hindi pa rin siya nagsasalita kay Thomas, ngunit ang kanyang mga mata ay palaging sumusunod sa kanya, mapanuri, laging alerto. Si Thomas ay nagpatuloy ng kanyang araw-araw na gawain. Aalagaan ng mga hayop, kuskusin ang lupa, magtanim. Ngunit ngayon, may kamalayan siya na palagi siyang pinagmamasdan. Iniwan niya si Ayana na malayang gumalaw sa bahay, hindi siya kinandado, hindi siya tinali. Alam niyang maaari siyang tumakas anumang oras. Ngunit hindi siya tumakas. Sa ikawalong gabi, habang si Thomas ay naghahanda ng simpleng hapunan, gawang baked beans at tinapay, lumapit si Ayana. Tumayo siya sa tabi ng mesa, ang kanyang tingin ay nakatuon sa pagkain. Si Thomas ay nag-abot ng plato. Kumain, sabi niya sa simpleng Ingles, na alam niyang maaring hindi niya maiintindihan, ngunit alam niyang ang galaw ay malinaw. Umupo si Ayana. Kumain, hindi masaya, hindi malungkot, simpleng umupo at kumain, na parang ang pagkain ay isang transaksyon at wala ng iba. Ngunit para kay Thomas, ang sandaling iyon ay may kahulugan. Ito ay pag-asa, isang maliit na hakbang tungo sa tiwala. Kinabukasan, si Ayana ay nakita niyang naglalaba ng kanyang damit. Ginamit niya ang tubig mula sa balon, ang sabon na ibinigay ni Thomas, at hinugasan ng kanyang damit na gawa sa balat, dahan-dahan, na parang ritual. Si Thomas ay hindi lumapit. Hinayaan niya siya. Nauunawaan niya na ang espasyo ay isang anyo ng respeto. Ang mga araw ay patuloy na lumipas sa isang ritmo na tahimik, ngunit puno ng tensyon na hindi masabi. Si Ayana ay nagsimulang maglakad sa labas ng bahay, naglakad sa paligid ng rancho, tinitingnan ng mga hayop, ang mga puno, ang hangganan ng lupa. Si Thomas ay palaging bantay, hindi dahil hindi niya siya pinagkakatiwalaan, kundi dahil alam niyang ang mundo sa labas ng kanyang rancho ay mapanganib para sa kanya. Isang hapon, habang nakatayo si Ayana sa gilid ng bakuran, nakita niya sa kanyang mga mata ang isang lungkot na hindi niya naranasan noon. Hindi siya umiiyak, hindi siya gumalaw. Tumingin lamang siya sa direksyon ng kabundukan, ang mga bundok na kung saan nanggaling ang kanyang mga tao, ang lugar na hindi na niya maaabot. Si Thomas na nanonood mula sa pintuan ng bahay ay naramdaman ang bigat ng pagkawala na iyon. Kilala niya ang pakiramdam na iyon. Siya rin ay nag-iwan ng isang mundo na hindi na niya maibabalik. Nang gabing iyon, habang nakaupo silang dalawa sa labas ng bahay, tinitingnan ang mga bituin na sumasaklaw sa kalangitan tulad ng mga diamante na nakakalat sa itim na tela, nagsalita si Thomas. Hindi ko alam kung naiintindihan mo ako, nagsimula niya. Ang kanyang boses ay mababa at medyo naguguluhan. Ngunit kailangan mong malaman na ligtas ka dito. Hindi kita pipilitin na manatili. Hindi kita pipilitin na umalis, ikaw ang pipili. Si Ayana ay tumingin sa kanya. Sa loob ng kanyang mga mata, may isang bahagyang pagbabago, isang pag-unawa na hindi kailangan ng mga salita. 2 linggo mula nang matagpuan niya si Ayana. Sa loob ng panahong iyon, ang tahanan ni Thomas ay nagbago. Hindi ito na ang malamig na lugar ng pag-iisa, kundi may init na kakaiba. May presensya ng ibang tao na kahit walang masyadong salita ay nararamdaman. Si Ayana ay nagsimulang tumulong sa
mga gawain, nagtatanim kasama niya, nag-aalaga ng mga hayop, nagluluto ng mga pagkaing gawa sa mga halamang nahanap niya sa disyerto, mga pagkaing hindi kilala ni Thomas, ngunit kakaiba ang lasa at masarap. Isang umaga, habang nagtatanim si Thomas, lumapit si Ayanna at tumayo sa tabi niya. Sa kanyang mga kamay ay may isang bagay na binalot sa balat. Iniabot niya ito kay Thomas. Tinanggap niya ito, dahan-dahan binuksan, at nakita ang isang maliit na amulet gawa sa buto at turquoise. Nakakaiba ang ganda. Tumingin siya kay Ayanna, nagtatanong. Para sa iyo, sabi niya sa isang wikang hindi niya nauunawaan, ngunit ang tono ay malinaw. Pasasalamat. Si Thomas ay tumango, ang kanyang lalamunan ay biglang nanigas. Hindi niya alam kung paano tumugon sa ganitong uri ng kabaitan, sa kabaitan na walang hinihinging kapalit. Isinuot niya ang amulet sa kanyang leeg. At sa sandaling iyon, may isang koneksyon na nabuo, isang bagay na lumampas sa wika, lumampas sa kultura. Isang bagay na purong tao, ngunit ang mundo sa labas ng rancho ni Thomas ay hindi pumapayag na ang mga sandaling ito ay magpatuloy ng walang abala. Sa bayan, may mga tsismis na kumakalat. May mga taong nakakita kay Thomas na may babaeng Apache sa kanyang tahanan. Ang mga salita ay mabilis na kumalat, na parang apoy sa tuyong damo, at kasama ng mga salita ay dumating ang takot, ang galit, ang poot. Si Cornelius Kane, isang mayamang may-ari ng lupa na matagal nang may galit kay Thomas dahil tumanggi siyang ibenta ang kanyang lupa, ay nakakita ng pagkakataon. Kumalat niya ang tsismis na si Thomas ay tumutulong sa mga Apache, na ang kanyang rancho ay isang kublihan para sa mga mandirigma. Ang mga salitang iyon, kahit walang basehan, ay sapat na upang magdulot ng panganib. Sa ikatlong linggo, si Ayanna ay nagsimulang magsalita. Hindi Ingles, ngunit mga salita sa kanyang sariling wika, mga salitang sinusubukan niyang ituro kay Thomas. Siya, sabi niya, itinuro ang araw. Tu, sabi niya, itinuro ang tubig. Siye, sabi niya, itinuro ang kanyang sarili, ngunit ngayong may ngiti, isang maliit na ngiti na nagpabago sa buong mukha niya. Si Thomas ay natutong makinig, natutong ulitin, natutong makita sa mga mata ni Ayanna ang isang mundong hindi niya pa nararanasan. At sa prosesong iyon, naramdaman niya ang isang bagay na matagal na niyang iniwan, isang pagnanais na mabuhay, hindi lamang umiiral. Isang gabi habang natutulog si Ayanna sa kama na ibinigay niya at siya ay natulog sa sahig na may kumot, nagising si Thomas sa isang ingay sa labas. Maliit na ingay, ngunit sapat na upang magising ang kanyang mga instinktong militar. Tumayo siya ng walang tunog, kinuha ang kanyang rifle at lumabas. Sa dilim, nakita niya ang mga anino na gumagalaw. 3 lalaki armado na naglalakad palapit sa bahay. Kilala niya ang mga mukha, mga taga-bayan, mga lalaking nagtatrabaho para kay Kane. Hindi niya kailangang tanungin kung bakit nandito sila. Tumayo si Thomas sa pintuan, ang rifle ay nakatutok. Umalis kayo, sabi niya. Ang kanyang boses ay mababa, ngunit puno ng babala. Tumigil ang mga lalaki. Ang isa, si Dutch Miller, ay nagtaas ng kamay. Thomas, hindi ka dapat makikialam sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Ang babaeng iyon ay Apache. May mga tao na naghahanap sa kanya. Wala siyang ginawang masama, tugon ni Thomas. Ang kanyang daliri ay nasa gatilyo. Hindi iyon ang punto. Ang presensya niya dito ay naglalagay sa lahat ng atin sa panganib. Ibigay mo siya at wala kang problema. Umalis, ulit ni Thomas.
Ngayong may diin sa bawat salita, ang mga lalaki ay nagkatinginan. Alam nilang si Thomas ay dating sundalo na alam nila kung paano gumamit ng armas. Pagkaraan ng ilang sandaling tensyon, umurong sila, ngunit ang mga mata ay puno ng pag-alipusta at pangako ng pagbabalik. Nang makabalik si Thomas sa loob, nakita niyang gising na si Ayanna. Nakaupo siya sa kama, ang kanyang mga mata ay malinaw, walang takot, ngunit puno ng pag-unawa. Alam niya kung ano ang nangyari. Alam niya kung ano ang ibig sabihin nito. Lumapit siya kay Thomas. Tumayo siya sa harap niya. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada lamang mula sa kanya. Dapat akong umalis, sabi niya sa wikang alam niyang hindi maintindihan, ngunit ang tono ay malinaw. Si Thomas ay umiling. Hindi, sabi niya, hindi ka aalis. Tinitigan niya siya at sa mga matang iyon, nakita ni Thomas ang isang lungkot na malalim, ngunit din ang isang bagay na higit pa, isang pasasalamat, isang pagkilala na sa mundong ito. Madalang ang mga taong handang magsakripisyo para sa iba. Kinabukasan nang sumapit ang umaga, ang paligid ng rancho ay pinalibutan ng mga lalaki. Hindi 3, kundi 30. Mga mandirigmang Apache, armado, ng mga sibat, pana at iilang baril. Nakatayo silang walang galaw na parang mga anino sa disyerto, nakapaligid sa bahay ni Thomas na parang isang bitag na hindi makikita. Si Thomas na lumabas ng bahay at nakita ang mga ito ay naramdaman ang kanyang dugo na nanigas. Alam niyang ito ay katapusan, ngunit hindi siya tumakbo. Nanatili siya sa kanyang lugar. Ang rifle ay nasa kanyang mga kamay, ngunit hindi itinutok. Mula sa hanay ng mga mandirigma, lumabas ang isang lalaki. Matangkad, may mga marka ng digmaan sa kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay matigas tulad ng bato. Tumigil siya sa harap ni Thomas at sa wikang Apache, nagsalita ng mabilis at malakas. Si Ayanna na lumabas mula sa bahay ay tumayo sa pagitan nila. Sumagot siya sa parehong wika, ang kanyang boses ay matatag ngunit puno ng emosyon. Ang usapan ay tumagal ng ilang minuto, ang mga salita ay mabilis, ang tensyon ay mataas. Sa wakas, ang mandirigma ay tumingin kay Thomas. Sa Ingles na may malakas na accent, nagsalita siya, "Ikaw ay nagligtas sa buhay ng aking anak. Sa aming kultura, ang utang na iyon ay hindi kailanman mababayaran. Ngunit alam din namin na ang mundo ng mga puti ay hindi tumatanggap ng aming mga tao. Ang aking anak ay hindi ligtas dito." Si Thomas ay nagsalita, ang kanyang boses ay matatag kahit ang kanyang puso ay tumitibok ng malakas. "Alam ko, ngunit hindi ko siya inililigtas upang ibigay sa inyo o sa sinuman. Inililigtas ko siya dahil tama iyon. Ang desisyon ay sa kanya." Ang mandirigma ay tumingin kay Ayanna. "Ano ang iyong desisyon, anak ko?" Si Ayanna ay tumingin kay Thomas at sa mga matang iyon nakita ni Thomas ang isang mundo ng emosyon. Pagkaraan ay tumingin siya sa kanyang ama. "Gusto kong manatili," sabi niya sa Apache, ngunit ang mga salita ay dala ng hangin na parang isang himig. Ang kanyang ama ay tumango ng mabagal. "Kung iyan ang iyong desisyon, rerespetuhin ko ito. Ngunit tandaan, ang mundo ay mapanganib at ang lalaking ito," tumingin siya kay Thomas, "ay kailangang protektahan kagamit ang kanyang buhay. Handa ka ba, puting lalaki, na gawin iyon?" Si Thomas ay hindi nagatubili. "Oo." Ang mga mandirigma ay umalis sa parehong paraan na pagdating nila, na parang mga multo na lumitaw at nawala sa disyerto. Ngunit iniwan nila ang isang mensahe, isang babala sa mga taong magsasamantala na si Ayanna
ay ngayon ay protektado ng dalawang mundo, ng mundo ng kanyang mga tao at ng mundo ng lalaking nagligtas sa kanya. Nang mapag-isa na sila, si Ayanna ay lumapit kay Thomas. Inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang dibdib sa ibabaw ng amulet na ibinigay niya. Salamat, sabi niya sa Ingles, ang salitang natutunan niya mula sa kanya, ang salitang may mas malalim na kahulugan kaysa sa simpleng pasasalamat. Si Thomas ay humawak sa kanyang kamay, dahan-dahan, respeto. Walang anuman, sabi niya, ngunit sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang salamat na iyon ay nagdulot ng isang bagong responsibilidad, isang bagong layunin, isang bagong dahilan upang mabuhay sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Ang mga araw ay patuloy at ang rancho ay naging isang lugar ng tahimik na pag-asa. Si Ayanna ay nagsimulang magturo kay Thomas ng kanyang wika at siya ay nagturo sa kanya ng Ingles. Ang mga usapan ay unti-unting naging mas malalim. Higit pa sa simpleng mga salita tungkol sa araw-araw, kundi tungkol sa mga pangarap, mga takot, mga pagkawala. Isang gabi, habang nakaupo sila sa labas, tinitingnan ang buwan na kumukumpleto, nagsalita si Ayanna. Namatay ang aking asawa sa digmaan. Namatay ang aking anak na babae sa sakit. Nag-iisa ako tulad mo. Si Thomas ay tumingin sa kanya. Ang kanyang puso ay nasaktan para sa kanya. Namatay din ang aking pamilya. Hindi ko napigilan. Hindi mo responsibilidad na pigilan lahat ng kamatayan, sabi ni Ayanna. Ang kanyang kamay ay humawak sa kanyang kamay. Ngunit responsibilidad natin na mabuhay para sa kanila, na ipagpatuloy ang kanilang alaala sa pamamagitan ng ating mga aksyon. Ang mga salitang iyon, simple ngunit malalim, ay tumatak kay Thomas. At sa sandaling iyon, naunawaan niya na si Ayanna ay hindi lamang isang babae na nililigtas niya, kundi isang tao na nakatutulong sa kanya na makahanap ng ruta pabalik sa buhay na inakala niyang nawala na magpakailanman. Ngunit ang mundo ay hindi pumapayag na ang mga ito ay manatiling mapayapa. Si Cain, galit sa pagkabigo, ay nagpadala ng mensahe sa militar, nagsinungaling na ang rancho ni Thomas ay isang kampamento ng mga Apache na rebelde. Ang mga sundalo ay naghanda na lusubin ang lugar. Dumating ang balita sa pamamagitan ng isang kaibigan, isang lumang kasamahan ni Thomas sa militar na nananatiling tapat. Thomas, dapat kayong umalis. Darating sila bukas at hindi nila makikita ang pagkakaiba sa pagitan ng mga inosente at kalaban. Si Thomas ay alam na ang pagkakataon ay maikli. Kinausap niya si Ayanna at sa mga mata niya nakita niya ang desisyon. Maaari tayong tumakas, sabi niya, o maaari tayong lumaban. Tugon ni Ayanna, ang kanyang boses ay matatag tulad ng bato. Si Thomas ay ngumiti, isang ngiting puno ng sakit, ngunit din ng pagtatanggol. Lumaban kung gayon. At sa sandaling iyon, sa ilalim ng bituing sumasaklaw sa kalangitang walang hanggan ng Arizona, dalawang mga taong tila imposible ang pagsama-sama ay nagsama para sa isang labanan na hindi nila alam kung panalo nila. Ngunit alam nilang kahit anong mangyari, sila ay hindi mag-iisa. At sa mundo na puno ng galit at karahasan, ang pagkakaisa na iyon ay sapat na upang magbigay ng lakas. Dahil ang tunay na kalaban ay hindi ang mga sundalo na paparating o ang mga Apache na nananatiling sa mga kabundukan, kundi ang takot na pumipigil sa mga tao na makita ang kapwa-tao sa mata ng iba.